Kanole Horror Story, Mutya ng Palay. Isang hapon, habang si Kanole ay nagsisinop ng kanyang mga gamit dahil paparating na ang napakalakas na ulan, nakita niyang umaahon ang mensahero. Malayo pa lamang ito, sumisigaw na at sinasabing, "Bossing! Sulat!" Oh, hapon na. Saka naman darating tong taong to. Dito ka na matulog! Wika ni Kanole sa mensahero, at nang malapit na ito sa kanya, naghahabol siya ng hininga. "Bossing! Sulat!" "Kadalas, kanino galing?" "Ewan ko, pakibasa na lang." "Oh, galing kay paring Mike." Magpapaani na? Sabagay, pwede rin. Nakasaad sa sulat na kailangan niyang pumunta roon upang gapasin nila yung palay na mahigit kalahating ektarya. Ang palay ng kanyang kaibigan na si Mike ay nakatanim sa kabundukan. Ito ay inaanihan kapag tag-ulan nang hindi bababa sa 20 sakong palay. Wala kasi itong pamilya. Tanging nag-iisa lamang siya sa kabundukan na ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Pero, wala akong pera. "Pera? Oo, bakit?" May pera. May pera, ito. May kasamang pera yan." "Aba, talagang magaling ka, no? Uulan na, dito ka na kaya matulog?" "Hindi pwede, bossing. Hahanapin ako ng asawa ko eh." Kaysa naman mapano ka? Ano bang sakay mo?" "Nagbibisikleta." "Bisikleta yan ay ulan oh. Baka mamaya hanginin ka. Mapano ka pa?" "Di, ayos lang." Sige, ikaw ang bahala." Kinabukasan, nagtungo na roon si Kanole. Sumakay ito ng eroplano. Kaya't pagdating ng hapon, nandoon na siya sa lugar ng kanyang kaibigan na si Mike. "Pare, tao po." "Naku, wala yatang tao. Susulat-sulat tapos aalis ng bahay. Ay nako, antayin kita rito magdamag." "Pare!" "Oh, bakit? Hindi ka man lang nagulat?" Bakit naman ako magugulat? Naiinis nga ako." Bakit naman? Kanina pa ako rito pare. Mga 1 oras na ako nakaupo." "Pare naman, wag ka nang mainis. Bumili lang ba naman ako ng makakain natin dahil alam kong darating ka." Ganun ba? Sige, lutuin mo pare at nagugutom na ako. Siya nga pala pare, pwede na nga palang gapasin yung mga palay mo. Teka, bakit ba ako pa sinulatan mo? Pare naman, alam mo namang hindi ko kaklose yung mga kamag-anak kong masasama ang ugali. Tsaka pare, alam mo naman na sa tuwing aani ako, nandito ka. "Oo pare, pero ano? Kaya mo? Sige na nga. Ito pamasahe. Bumalik ka na uli sa inyo." "Pare, biro lang. Ikaw talaga di ka na mabiro, nagtatampo agad." Kasi pare Nagluto nga si Mike ng manok nung mga oras na yon. Pagkatapos nun ay nag-inuman sila sa ilalim ng mangga hanggang sa inabot na sila ng gabi. "Pare, sa palagay mo, mga ilan kaya ang aanihin mo ngayon?" "Sa palagay ko pare, konti lang panagulan tsaka sahod ulan lang yan pare. Pero ang importante pare, kahit paano, may aanihin di ba?" "Oo naman." "Siya nga pala pare, parang bago yata yung palayan dun." Oo, bago yun. Bagong bukas. Kasi pag nga ng matanda dun pare, ang sipag na nag-aasarol, ginawa niyang bukid, yung pababa doon. Parang hagdan-hagdan ganun. Oo, tapos siya lang din mag-isa ang nagbubungkal. Isipin mo pare, yung taniman niyang yon hindi niya ginamitan ng kalabaw, basta siya lang. Kaya't hangang-hanga ako sa matandang yon. Bakit di natin imbitahan dito? Totally, kayong dalawa lang naman magkapit-bahay. Kapit-bahay nga pero malayo pa rin pare. Sabagay, tama ka pare.
Pare, hanggang ngayon, wala pa ring pinagbago itong kalumbuyan, ano? Ang lalayo pa rin ng mga bahay. Nakakatakot. Ikaw? Matatakot? Pare naman, kailan ka pa tinabla ng takot sa katawan? Hindi, ang ibig kong sabihin, kasi pagka ganitong lugar, talagang mapapaisip ka na baka mamaya may nakatira pa lang kung ano dito, di ba? Pare, alam mo namang dito na ako lumaki. Sanay na ako sa mga nakikita ko dito. Kagabi nga lang pare Diyan sa gagapasin natin bukas, sa palay ko, may naghahabulan para bang yung tunog ng malaking bubuyog pare. Tapos merong taong parang sumisigaw at nanghihingi ng tulong. Pagtitignan ko naman, biglang mawawala. Ewan ko ba kung anong hiwaga meron dyan. O pare, tapusin na natin to nang makapagpahinga na. Layo ng pinanggalingan ko O sige pare, last shot mo na. Pagkatapos nilang mag-inuman, nakadinig sila ng boses ng isang matanda. Sinasabi nun na dapat ay siya lang ang pwedeng makinabang. Kasabay ng boses ng matanda, yung malakas na huni ng pakpak ng isang bubuyog. Tapos meron pang isang binatang nagtatatakbo na animoy humihingi ng tulong. Akin to! Akin! Wika ng binatang lalaki. Tapos maya-maya ay parang iiyak. Mapagkakamalan mo nga itong baliw. Sa'yo ba? Akin yan! Hindi ka taga rito, amang! Wika naman ng tinig ng matanda. Tapos lumalakas ng lumalakas yung parabang hangin sa kanilang bahay. Pero sa isang side lang naman. Sa kabila ay wala. Paring Mike. Pare gising. Parang may kakaibang hiwaga yata nangyayari. Lakas ng hangin sa palay mo Pero dito sa kabila wala naman. Pare, hayaan mo yung mga yan. Gabi-gabi silang naghahabulan dyan pare. Hayaan mo sila. Sige na nga. Muling napasilip si Kanole. Dito niya nakita yung isang matandang lalaki at isang binatang payat. Maniwala kayo o hindi, sa likuran ng binatang payat ay merong isang malaking bubuyog na merong matulis na buntot at may matulis na bunganga. Ano yun? Bubuyog? Lamok? Anong hiwaga tong nangyayari sa lugar mo pare? Anong lamok? Asan? Anong malaki? Ayun tignan mo. Hawak-hawak niya yung lalaking payat. Tapos kinakausap sila ng matanda. Teka, kilala ko yung matandang yan pare. Siya yung itinuturo mong nakatira doon, yung bagong bukas na palayan. Pero bakit? Pare, tinatalaktak nila yung palayan mo. Oo nga Hoy! Sino bang nagsabi sa inyong talaktakin nyo ang palay ko? Gising ka na pala, Mike! Oho! Bakit ho ba tinatalaktak nyo yung palay ko? Naiinggit ba kayo dahil magpapaani na ako bukas? Hindi! Mike, lumabas ka muna at meron akong ipakikita sa'yo. Sa totoo lang, nakita na nila yung itinuturo ng matanda. Tunay ngang isang malaking bubuyog na merong malaking pakpak at hawak-hawak nito yung lalaking payat. Maniwala kayo o hindi, bigla na lamang yun lumipad at isinama yung lalaking payat. Pare, ano nangyayari? Abayawang ko. Umahon nga ho kayo rito at masisira na yung palay ko. Ano ho bang dahilan kung bakit tinatalaktak nyo yung palay ko? Puro uban na nga Ayon sa matandang si Tandok, may nakita raw siyang isang malaking bubuyog at ito ay nasa pangangalaga ng isang binatang payat na parabang hindi na kumakain. Tata Tandok, nakita ho namin yon. Huwag niyo sabihin, kayo yung gabi-gabing
Nadidinig ko dyan na naghahabulan. Kami nga. Sabi ko na nga be, ano bang dahilan kung bakit paborito nyo sa palay ko ang maghabulan? Merong ibig sabihin yon, Mike. Ano ho ba yun? May kasama ka pala. Kaibigan ko ho, si Nole. Magandang gabi, iho. Magandang gabi rin ho, Tatang Tandok. Ibang klase ka managalog. Hindi ka taga dito, no? Oho. Taga Gitnang Luzon po ako. Ay kaya pala. Ano bang atin at naparito ka? Buti ayos ka lang sa ganitong lugar. Tatang Tandok? Yung lugar ko nga po mas mataas pa rito. Buti nga itong si paring Mike, may kapitbahay. Ikaw yung kapitbahay samantalang ako, walang kapitbahay doon. Pero sanay na ako, ayos lang sa akin. Kaya ho ako naparito kasi bukas lulugasin na po namin yung palay. Ay ganun ba? Nako, sayang naman baka hindi ko makuha yung mutya. Baka magapas nyo lang. Anong mutya? Mutya ng palay. Ay Mike, hindi mo ba alam? Na kaya madalas dito yung malaking bubuyog tapos yung binatang payat na pangit na maitim. Binabalak din nilang kunin yung mutya ng palay. Mutya ng palay? Meron bang ganon? Pare, meron. Ha? Anong ibig sabihin nun, pare? Pare, ang ibig sabihin ng mutya, ito ay ginagamit ng mga albularyo at marami kang pwedeng makaagaw dito na mga elemento. Teka Tatang, wag nyo sabihin isa rin kayo sa naghahabol sa mutya ng palay. Ganun na nga. Para lumakas pa ang katawan ko. Alam mo ba'y karugtong ng buhay ko ang mutya na yon? Kaya pala. Teka, bakit alam mo ang patungkol sa mga mutya? Paano kung hindi malalaman ng aking kaibigan? Manggagamot po yan. Kaya pala, iba yung dating mo sa akin. Iho! Oho. Siya nga pala, bakit may nagpapakita ritong malaking bubuyog? Hindi normal ang laki nun. Mas malaki pa sa batang hinahawakan niya kanina. Alam mo, kay bago-bago ko lang na naninirahan dito, kalilipat ko lang. Ngayon lang din ako nakakita ng ganun. Sanay akong nakakakita ng aswang dito sa Kalumbuyan. Pero sa pagkakataon na yon, ngayon lang talaga ako nakakita nun. Siguro ay dahil sa mutya, talagang gusto nilang kunin yon. Nako kapag gumapas kayo bukas, baka naman pwedeng tignan nyo, baka magapas nyo yung mutya. Aanhin niyo po ba yun, Tatang Tandok? Kailangan ko yon, Mike, para madugtungan ang buhay ko. Hindi mo ba alam? Mag-100 taon na ako pero napakalakas ko pa rin. Habang sila'y nag-uusap sa kaparehas na oras, nakadinig na lamang sila ng mga salitang, "Hanapin nyo! Diyan! Diyan kayo, dito ako!" Sino ba yung mga taong yun? Nang makita naman ni Mike yung mga taong tumatalaktak sa kanyang palayan, sinigawan niya ang mga ito. Pero tila ba wala silang nadidinig at wala silang pakialam sa sinasabi ni Mike kahit na binabantaan niya ang mga ito. Hindi ba talaga kayo marunong makinig? Palayang ko yun Sinisira niyo ang kakainin ko! Sigaw ni Mike sa kanila. Nakita nyo? Nakita nyo ba? Wika nung isa. Aba talagang sinusubukan nyo ko. Teka nga sandali. Kinuha ni Mike ang kanyang itak pero pinigilan siya ni Kanole. Sandali, wag. Bakit? Bakit pinipigilan mo ko? Sinisira nila yung pananim ko. Hindi kanila madidinig dahil ang mga taong yan seryoso sa paghahanap ng mutya. Kaya pala pagdating ko dito, nararamdaman ko merong kakaiba. Saka paring Mike,
Mainam din yata na ikaw ang makinabang nun kasi ikaw naman ang may-ari ng bukid pare. Iaanhin ko naman yon. Basta pare, malaking pakinabang nun sa'yo. Hindi ka maaano ng mga elemento rito. Pare, matagal na akong naninirahan dito, sanay na ako sa mga ganyan. Wala akong pakialam sa mutya na yan pare. Hindi nahanap ng mga lalaking tumatalaktak sa palayan ni Mike yung hinahanap nilang mutya ng palay. Nang dahil dito naglayasan na lang sila na wala man lang pasabi. Kinabukasan, heto na at ginagapas na nila yung palay. Naroon naman ang matandang tandok upang makiisyoso, baka sakaling magapas daw nila. Pare, Pare, heto yung mutya pare, heto. kunin mo. Lulunin mo pare. Hindi pare, meron ako niyan. Para talaga sa ito, kaya dito lumitaw yung mutya dahil ikaw talaga ang dapat na magtanga nito pare. Ay nako, wala akong pakialam dyan. Hayaan mo na. Kung gusto mo Mike, akin na lang yon. Hindi ho ito pwede sa inyo tatang. Di naman kayo may-ari ng lupa eh. Ayaw niya di sa akin na lang. Akala noon ni Mike na ibinigay na lang ni Kanole sa matandang tandok yung mutya ng palay pero ibinulsa niya ito. Maghapon lamang ang lumipas. Naitumpok na nila yung palay para kinabukasan kanila na itong lulugasin gamit lamang ang kanilang mga paa. Kinakailangan din nilang tumawag pa ng ibang mga tao para makatulong sa paglulugas. Babayaran na lang nila ito sa naaayon na dapat bayaran. Kinagabihan, muli silang nag-inuman. Pare, lasing ka na ba pare? Hindi pa naman. Pare, may bibigay ako sa'yo, importante ito. Ano ba yon? Ito pare oh. Ano yan? Bakit lumiliwanag? Alitap-tap ba yan pare? Hindi pare. Ito yung mutya ng palay na pinag-aagawan ng kung sino. Pati nga yung matandang tandok na yun eh. Plano niyang kunin. Pero ipinaintindi ko sa kanya na hindi siya pwede rito dahil ikaw ang nagmamay-ari ng lupa pare. Pare, sinabi ko naman sa'yo na wala akong hilig sa ganyan. Alam ko pare na manggagamot ka kaya ikaw ang nakakaalam. Kaya sa'yo na yan. Kakailanganin mo pa yan pare. Teka pare, ubos na yata iniinom natin. Ha? Oo nga no. Teka, bibili lang ako. Hindi pare, ako na. Pare, baka maligaw ka. Pare naman, nakapunta nga ako dito mag-isi. Pare, medyo malayo. Ayos lang, akong bahala pare. Nako, yung mga ganyang klase ng ngiti mo pare, parang alam ko ng ibig sabihin yan. Sige na, lumipad ka na. Anong lumipad? Luko-luko. Pag-alis ni Kanole sa kubo ni Mike, madali siyang nagtatatakbo dahil hindi naman siya basta mapapagod ng dahil na rin sa dami ng mutya na nakatanim sa katawan ni Kanole. Hanggang sa siya ay natigilan dahil may nadaanan siyang kubo na walang kailaw-ilaw. Kaya siya napatigil doon dahil nakadinig ito ng isang lalaking parabang kinakatay. Sigaw ng nasa loob. Anong nangyayari dun? Teka, puntahan ko nga. Nang puntahan ni Kanole yung kubong walang ilaw, isinilip niya yung kanyang muka sa bintana at nakita niya sa loob ng kadiliman ng kubo na merong isang lalaki tapos merong isang malaking bubuyog. Yung mga galamay ng bubuyog ay nakatarak na sa likuran ng lalaki na animoy hinihigop ang dugo ng lalaki. Patawarin mo ko, hindi ko nakuha yung mutya. Anong nangyayari dyan? Ano? Sa gulat ng bubuyog at ng lalaki, bigla na lamang umalis yung bubuyog at binitawan niya yung lalaki.
Nakita ni Kanole na merong mga butas yung likuran ng lalaki at ito yung pinanggalingan ng galamay ng bubuyog. Binuhat ito ni Kanole at inilabas sa kubong sira. Anong nangyari sa'yo? Tsaka bakit may bubuyog na ganun? Maraming salamat, pero dapat hindi nyo na po ginawa yun. Teka nga, sino ka ba? Saka, hindi ba ikaw yung nakita namin doon sa palayan? Oo, sinasaktan niya ako dahil hindi ko nakuha ang mutya. Bakit? Bubuyog lang naman yun ah. Ano bang meron doon? Hindi siya basta bubuyog. Isa siyang tao na kayang magkatawan na bubuyog. Ano? Totoo ang sinasabi ko. Isa siyang gabunan. Gabunan? Nariyan siya. Bumabalik siya. Papatayin niya ako. Lumayo ka na. Baka madamay ka pa. Hindi ako alis. Lumayo ka na. Iligtas mo yung buhay mo. Nariyan na siya. Huli na ang lahat para tumakbo. Sinasabi ko na nga ba, lagot tayong dalawa ngayon. Anong lagot? Siya ang lagot sa akin. Masyado kang matapang, Dayo. Ano bang pinunta mo rito sa Kalumbuyan? Ang pinunta ko rito ay hanap buhay para tulungan ang aking kaibigan sa pag-harvest ng palay. Kung ganon, ikaw pala ang nakakuha ng mutya. Nakikita ko yan sa iyong bulsa. Ibigay mo sa akin yan para wala na tayong pag-awayan. Kung ayokong ibigay sa'yo, ganon, mamili ka. Papatayin ko si Mike o ibibigay mo sa akin yan. Gabunan, halika nga rito. Lapit, meron akong ibubulong. Sa palagay mo, may tiwala ako sa iyo. Ibigay mo na sa akin yan at kakalimutan ko ang gabing to. Maikli ang pasensya ko. Mamili ka. Papatayin ko si Mike o ibibigay mo sa akin yan. Wala akong pipiliin. Patungkol naman sa pagpatay, kaya kong protektahan ng aking kaibigan. Hindi na malayan ni Kanole na naiinip na pala ang kanyang kaibigan nang dahil dito. Madali itong naglakad papunta sa kanila at nabangga pa si Kanole dahil walang dalang ilaw ang kanyang kaibigan na si Mike. Oh, pare. Pare, ba't ba ang tagal mo, pare? Pare, tignan mo. Ano yon? Ano ba yung malaking bagay na nakaharang dyan? Pare, gumilid ka muna dito sa taong nakahiga. Sino ba ito? Oy, bumangon ka nga dyan. Pare, meron siyang sugat. Diyan ka lang. Alalayan mo yung tao at yung nakikita mong nakaharang. Hindi yan bagay kung hindi isa siyang taong aswang. Aswang? Hindi na bago sa akin ang mga ganyang paningin. Pare, iba to. Papatayin ka niya, pare. Ano? Hindi pwede yan. Hoy, sino ka ba? Hindi kumikibo ang kinakausap ni Mike. Bagkus, si Kanole ang pinatutungkulan nito. Ibibigay mo ba sa akin yan o hindi? Nariyan na ang taong papatayin ko kapag hindi mo yan binigay sa akin. Hindi nga! Pinilit ng gabunan na agawin kay Kanole yung mutya ng palay pero hindi ito binibitawan ni Kanole. Nagpambuno silang dalawa. Ginamit noon ng gabunan yung pagiging aswang niya kaya't nang madampot niya si Kanole, madali niya itong ibinitin sa parting mataas ng punong bulak tapos hinulog siya doon. Nang mahulog si Kanole, inakala noon ng gabunan ay namatay na ito. Pero dyan siya nagkamali dahil nang lapagan niya si Kanole sa kanyang kinahulugan, natawa pa si Kanole at sinabing, "Hindi mo ko mapapatay. Pag mga ganong bagay lang, ako si Nole, isang malakas na albularyo at malapit ng maging ermitanyo." Nakatikim ng malakas na suntok sa sikmura yung gabunan kaya ito tumilapon sa malaking puno ng bulak. Matapos noon ay mabilis na kumilos si Kanole at walang tigil na sinisikmuraan yung gabunan hanggang sa ito ay nagsuka na ng sarili niyang dugo. Pagkatapos noon, nagwika si Kanole ng,
Hoy gabunan, hindi ko pa ginagamit sa iyo ang tunay kong lakas. Payo ko lang sa iyo, umalis ka na. Sa totoo lang niyan, naaawa pa ako sa iyo eh. Oo, kasi nararamdaman ko na ikaw ay simpleng tao lang din na naghahangad na makuha itong mutya ng palay para meron kang kadagdagang buhay. Para na rin sa mahal mo sa buhay, di ba? Ang dami mong sinasabi. Ibigay mo na sa akin yan. Ngayon din. Hindi nga pwede. Pare, sino ba yung kausap mong yan? Nandyan na pala yung taong gusto kong patayin. Ibibigay mo o hindi? Nagulat na lamang si Kanole sa mga sumunod na nangyari. Dahil yung lalaking nakahiga na duguan ay bigla na lamang sinakal si Mike at hinampas sa lupa. Hoy, anong ginagawa mo? Wika ni Kanole sa lalaki. Napakadali niyong mauto. Ganun, mauto pala. Habang abala naman si Kanole sa pakikipag-usap sa lalaking puro dugo, yun namang gabunan ay kumilos ng hindi niya nararamdaman. Nagmukha na naman itong isang malaking bubuyog at sa puwet nun ay matulis at bigla na lamang bigla na lamang gumanon si Kanole dahil tinusok ang kanyang likuran ng kanyang buntot na matulis. Ayaw mong ibigay sa akin. Pues, kukunin ko sa iyo sa ayaw at sa gusto mo. Anong nakakatawa, Dayo? Mamamatay ka na, tumatawa ka pa! Kung inaakala mong mapapatay mo ko sa pamamagitan ng pagtusok mo sa aking likuran, pues diyan ka nagkakamali. Nang hugutin yung matulis na buntot niya sa likuran ni Kanole, humarap ito at nagwika si Kanole ng ganito. Naloko niyo ko. Isa lang palang malaking palabas ang ginawa niyo. Oh, isang malaking palabas lang. Alam namin na darating ka, dadaang ka rito. Ibigay mo sa amin ang mutya! Hindi nga pwede. Total dinadaya niyo ako. Sige, dayaan lang din pala ang gusto niyo. Muli na namang naging tao ang kalaban ni Kanole. At sa pagkakataon na yun, sinugod siya nito. Ginamitan siya ng mga nagtutulisan na mga kuko. Pati na rin ang kanyang pakpak ay merong tulis sa dulo, pero naiiwasan ito ni Kanole. Tamaan man siya pero hindi siya nasusugatan dahil na rin sa kunat ng kanyang balat, gawa ng mga mutyang nakabaon sa kanyang katawan. Sabi ko na nga ba, marami ding mutya sa katawan mo. Kaya naman pala halos hindi kita mapatay. Nakita mo naman, di ba? Tinusok mo ko. Bumaon nga pero walang dugo. Yan si Nole. Bigla niyang sinikmuraan yung kanyang kalaban nang dahil dito, tumilapon ito ng 2 hakbang. Tinapakan siya ni Kanole sa dibdib at nilabas niya ang kanyang kalawanging itak. Sa pagkakataon na ito, gusto pa kitang buhayin eh. Kasi naawa ako sa iyo at sa pamilya mo. Pero hindi eh. Nakakaawa ka na nakakainis. Kaya't dapat ka nang wakasan. Hindi na naawa si Kanole doon. Tinarakan niya yung dibdib ng gabunan pero hindi niya pinatay. Nagawa pa rin nitong bumangon at sinabing, "May araw ka din. May araw ka din." Wala na. Wala nang araw. Pasalamat ka, binuhay pa kita. Ito ang tandaan mo. Pag hindi para sa'yo, huwag mong pilitin. Pag ito ay para sa isang tao, hayaan mo na. Maghanap ka na lang ng sayo. Pagkatapos nun, umalis na ito. Kasabay din nun yung pagtakbo ng lalaking payat. Hindi na ito hinabol ni Kanole dahil ang kaibigan niyang si Mike ay nawalan ng malay matapos siyang ihampas sa lupa. Mike, pare!
Pare, ayos lang ako pare. Ayos lang ako. Ayos ko lang pare. Oh pare, Sabi ko kasi sa iyo kunin mo na ito. Di sana hindi ka nasaktan nang hawakan ka ng mapagbalat kayong taong yun. Pati ako naloko nila pare. Pare pag meron ka nito, natitiyak ko sa yung hindi ka nila kayang gambalain pare. Kunin mo na ito. oh pare, kukunin ko na. Isinubo lang sa kanya ni Kanole yung mutya ng palay. Maniwala kayo o hindi, biglang tumayo si Mike at sinabing, Napakalakas ko naman na. Anong ginawa mo sa akin pare? Aba, teka, tanghali na pala. Anong tanghali pare? Gabi pa. Hindi, ang liwanag ng paningin ko. Pare, dahil yan sa mutya na isinubo ko sa'yo. Pare, sa'yo talaga nakalaan yan. Pare, hindi kaya maging manggagamot na rin ako? Hindi naman lahat ng may mutya pwedeng manggamot. Conforme sa'yo kung gusto mo. Kung Virgo ka, pwede. Kasi alam mo pare, kahit anong iwas mo kung talagang diyan ka nakalaan, lalapit at lalapit pa rin sa'yo yan. Kasi nakatadhana ka dyan pare. Pare, mainam na rin na tinanggap mo yan. Kasi may banta mula doon sa gabunan. Babalikan ka raw niya pare. Pare, hindi naman kita pwedeng bantayan. Meron din akong bahay. Meron akong mga inaalagaan na pananim at hanap buhay. Ngayon pare, nasa iyo na yan. Aralin mong maigi kung paano mo mapoproteksyonan ng sarili mo. Nakakatakot pa naman tong lugar ng kalumbuyan. Oh pare, teka, ituloy na natin yung inuman. Oo nga pala, tara, bili tayo. Pagkatapos ng gabing yon, heto na. At pinartihan na ni Mike ang kanyang kaibigan na si Kanole ng pinagbentahan ng palay. O pare, ito ang para sa iyo at ito ang akin. Hating magkapatid. Pare, hindi yata tama pare. Bakit? Kulang pa ba yan? Hindi, ang ibig kong sabihin pare, ikaw ang naghirap. Sa lahat ng yan, nagtanim, nagbungkal, nagtiyagang mag-abang ng ulan para matubigan at isprayan. Pare, konti lang, sapat na sa akin yung pamasahe. Hindi ko kailangan ng ganyang kalaking pera. Ikaw naghirap Tsaka alam ko naman na ginagamit mo din yan para kung sakaling makapag-asawa ka. Edi meron kang ipon, di ba? Oo nga pala no. Pare, sa susunod na magkikita tayo, titiyakin kong kaya ko ng proteksyonan ng sarili ko. At aantayin ko ang araw at gabi ng pagbabalik ng aswang na yon. Pinapangako ko sa iyo pare, papatayin ko siya. Talaga? Pangako mo sa akin yan? Oo pare, pangako. Mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Heto pong muli si Commander JH ang nagbabahagi ng kwento ni Kanole. Maraming salamat po sa susubaybay sa magandang kwento na ito. Pasensya na kayo, parang nabubulol ako. Masakit po kasi yung ipin ko sa bagang. Bye-bye at magandang gabi. Good night sa inyong lahat.